Sa kabilang banda habang nangyayari ang malakas na aurang lumalabas sa teritoryo ni Chimengde ay may isang cultivator ang pinagmamasdan ito iniisip rin ito kung nag-breakthrough. Na naman ba ang kanyang kinaiinisan ng babaeng ito ay si Liu Zhu mula sa Heavenly Sword Kick naging seryoso din ito dahil kung magkataon man daw na si Chimengde ay umangat na naman. Ang level ay hindi raw nito alam kung makakapaghiganti pa daw ito sa kabilang banda naman ang ating bida ay natapos na sa kanyang pagkukultivate narating na rin daw nito ang pinakamataas na level ng establishment foundation na sabi din nito na makakaangat na siya sa panibagong realms agad na rin ito na narating ang extreme foundation. At kasalukuyan siyang nasa level 10 naging masaya din ito dahil sa bago nitong lakas at nagiging madali na lang daw sa kanya na matanggap ang reward sa system pagtapos. Nitong sabihin ang mga iyon ay agad na itong naghanda upang masubukan ang bago nitong lakas sa pamamagitan ng pagsuntok sa hangin at nang mabitawan hanggang ng ating bidaang. Inihanda nitong atake ay napangiti ito dahil sa malakas na impact ng kanyang suntok na pag-isip-isip rin ni Chushu na hindi pa din sapat ang lakas nito sa kasalukuyan at habang nag-iisip ang ating bida ay bigla na lamang nag-anunsyo ang system at matagumpay daw nito na natanggap ang Divine Primordial Physique ipinaliwanag din ng system sa ating bida na nangangailangan daw ito ng maraming resources pagtapos nun ay inactive na nito ang Divine Primordial Body sa katawan ng ating bida at dahil sa mga nangyaring iyon ay hindi naman ito nagustuhan ng ating bida bukod pa daw dito ay sobrang nangangailangan daw ito ng cultivation resources at hindi pa daw nito kayang panduhan ang kanyang sarili ng ganun karaming resources sa kasalukuyan nitong lakas ang system ay muling nag-anunsyo ng napakahaba pero sa madaling salita ay wala na daw itong kwenta sa kasalukuyan nilang panahon pinapayuhan din ito ang ating bida na pumatay na lamang raw ito ng mga cultivators hanggang sa marating daw nito ang kanyang gusto at umangat sa susunod pang level ang ating bida naman ay sinabi sa system kung ilang cultivator nga raw ba ang kinakailangan nitong patayin upang masatisfied lang ang binigay nitong Divine Primordial Body na pabuntong hininga rin ito at sinabi na gagawin na lamang nito ang lahat ng kanyang plano upang mapagana ang Primordial Body na ito na pangitirin ang ating bida dahil sa meron pa daw itong kayamanan at ito ay ang kanyang Master Chimengde. Makalipas ang mga kaganapang iyon ay makikita na ang ating bida na naglalakad at patungo sa lugar ng kanyang Master Chimengde at sa lugar naman ni Chimengde ay masaya. Itong kumakain ng mansanas bigla namang nagtanong ang ating bida kung masarap nga raw ba ito agad naman itong sinagot ni Chimengde ng oo ngunit nang makita nito kung sino ang nagsalita ay bigla na lamang itong nenas dahil sa ang ating bida na naman ang dumating ang manyakol nating bida ay agad na nilapitan ang kanyang master at dahil daw isang linggo na daw ang mga ito na hindi nagkikita kaya na-miss niya raw ito. Agad na rin itong inamoy ng manyakol nating bida at tinatanong nito ang kanyang master kung kailan daw ito huling naligo agad naman na nandilim ang ekspresyon ni Chimengde at sinabi nito sa ating bida na hindi na raw ito nakaligo pa mula nung inangkin ng manyakol nating bida ang kanyang rare palas kaya siya ay nawalan ng lugar. Upang makaligo ngunit ang ating bida naman ay humingi ng sorry sa kanyang master at sinabing kasalanan niya ito at para siya daw ay makabawi sa pagkukulang nito sa kanyang master ay siya na daw mismo ang personal na magpapaligo dito pagtapos itong sabihin ng manyakol nating bida ay agad na nitong hinayla ang kanyang master Chimengde at ang mga ito ay naka-rating na sa backroom palas ay agad na itong pinahiga ng ating bida pinuri din ito ang hubog ng katawan ni Chimengde dahil raw ito ay sobrang nakakaakit at ang kinis rin daw. Nang balat nito kahit hindi raw ito nakaligo ng mahigit isang linggo pagtapos itong sabihin ng manyakol nating bida ay tinanong nito ang kanyang master kung pwede nga raw ba ito makascore ng isa pa dahil hindi pa daw sapat ang lakas nito sa kasalukuyan at ang baba rin daw ng cultivation nito hindi naman ito sinagot ni Chimengde sinabi na lamang nito na sobrang sama raw ng manyakol nating bida ngunit habang nagsasalita ito may narinig itong boses sa labas at sinabi nito sa ating bida na mukhang may tao sa harap ng
Kanyang rare palas at ang taong ito ay si Tianxing, ang senior brother ni Chimengde. Nagtanong din ito kung natapos na nga raw ba ni Chimengde ang kanyang pagkukultivate. Agad naman na sumagot si Chimengde. Habang binebembang ng ating bida ay sinabi nito sa kanyang senior brother hindi raw muna sila makakapag-usap ngayon dahil sa may nangyari daw na hindi maganda nung siya ay nagkukultivate, at dahil sa kasamang ginagawa ng ating bida sa kanyang master Chimengde ay agad na nag-anunsyo ang system na nakatanggap raw ng reward ang ating bida na Emerald Blood Sword. Si Tianxing naman ay may dala raw na 7th grade healing potion at makakatulong daw ito kay Chimengde na mas mapabilis pa ang paggaling, at habang siya ay binebembang ng ating bida ay sinabi nito sa kanyang senior brother na hindi na daw niya ito kailangan dahil sa ilang araw lang ay agad na siyang gagaling. Si Tianxing ay wala nang nagawa at sinang-ayunan na lang ang sinabi ng kanyang junior sister, at habang ang ating bida naman ay patuloy pa rin na lumalakas sa pagbembang sa kanyang master Chimengde, at habang nasa labas pa din sinabi ni Tianxing kay Chimengde kung alam na raw ba nito ang balita ng paghamon ni Chushu sa direct disciple ng Heavenly Sword Peak na si Zhang Meng, at kung magpatuloy daw ito ay madudungisan lamang ang imahe ni Chimengde. Ang manyakol nating bida ay patuloy pa din sa pagbembang sa kanyang master. Si Chimengde naman ay wala na daw magagawa kay Chushu dahil daw sobrang tigas ng ulo nito, kaya naman daw ay hahayaan niya na lang ito. Sa gusto nitong gawin. Si Tianxing naman ay mukhang may gusto sa sexy nitong junior sister, kaya siya ay tumugtog ng bago nitong nadiskubre nung nakaraang gabi. Nang masilayan nito ang buwan habang masayang nakikinig ang ating bida. Si Chimengde naman ay sinasabi pa rin na walang hiya ang ating bida at isa raw itong traidor na disciple. Hindi rin ito makapaniwala dahil nagawa daw nitong makipag-usap sa kanyang senior brother habang nakikipag-shock-shockan sa manyakol nating bida. Si Chushu naman ay pinura ang husay ng kanyang uncle Tianxing sa musika, ngunit si Chimengde naman ay sinabihan ng ating bida na umalis na ito sa kanyang harapan. Ang system naman ay nag-anunsyo at nakatanggap raw ang ating bida ng 500 breakthrough points dahil sa pagpapahirap daw nito sa kanyang master. Sinabi rin ng ating bida sa kanyang master Chimengde na baka pwede daw muna siya nitong pahiramin ng resources dahil hindi naman daw malayo sa isa't isa ang kanilang relasyon. Makalipas pa ang mga ilang oras ay sumapit na ang gabi at natapos na rin ang kanilang shock-shockan, at sa loob naman ng Inner Palace ay natanggap na ng manyakol nating bida ang kanyang hiniram na mga resources na kukulangan din ito sa binigay ng kanyang master dahil raw sa mababa ang level ng mga pills na ito ay masyado rin itong kakaunti para sa kanya. Kaya naman si Chimengde ay sinabihan ang ating bida na kung tatanggalin daw nito ang seal sa kanyang katawan ay hindi lamang daw ito ang matatanggap sa kanya ni Chushu. Ang ating bida naman ay hindi pumayag sa alok ng kanyang master at agad na rin itong umalis at nagpasalamat din ito. Si Chimengde naman ay naiwan mag-isa sa silid at iniisip na pumunta sa Sanctuary Lord upang siya ay matulungan matanggal ang seal, ngunit agad din itong naisip kung sakaling malaman ng ating bida ang kanyang gagawin ay baka hindi na daw siyang i-unseal ng ating bida. Agad rin itong nag-alala dahil agad daw itong mamatay kung mangyari ang kanyang iniisip, ngunit nagawa daw nitong maitago ang isang treasure item dahil hindi daw ito chinek ng mabuti ni Chushu. Ang maskara daw na ito ay may kakayahang magtago ng aura na sino man ang magsuot nito. May tatago din daw nito ang kanyang aura upang di malaman ng ibang cultivator na nos-ill na ang kanyang cultivation upang sa gayon daw ay maiwasan siyang targetan ng kanyang mga kaaway. At ang maskara daw na ito ay pagmamay-ari ni Demon Chu. Aksidente daw itong mahulog ng ating bida noong sila ay naglaban, ngunit ang hindi nito alam ay plinano na ito ng manyakol nating bida nung umpisa pa lamang, at habang sinusuot nito ang maskara ay iniisip nito na kailangan nitong makaisip ng paraan upang makatakas sa kanyang sitwasyon dahil kung magkataon ay pwede daw siyang gawin na parang materials ng ating bida. Si Chushu ay may biglang naramdaman at iniisip nito na sa wakas ay sinuot na daw ng kanyang master ang maskara, at dahil sa ginamit na daw nito ang maskara ay mapapanatag na daw ang ating bida sa kaligtasan nito. Ang
Ating bida ay matagumpay nang nahanap ang Emerald Blood Sword na binigay sa kanya ng system na sabi din nito na 3 araw na lamang ang natitira kaya wala na siyang oras upang magsanay gamit ang spadang ito kaya si Chu Shu ay nag-focus na lamang sa kanyang sword cultivation at ang spirit nito sa katawan ay lumabas at pumatong. Ito sa spada ng may seryosong ekspresyon kaya naman ang system ay nag-anunsyo at kinungrats siya nito dahil daw sa ang ating bida ay nasisimulan ng mahanap. Ang kanyang intent habang lumilipad ang ating bida ay bahagya itong napapangiti umabot na din sa 800 to 2,000 meters ang napupuntahan ng ating bida matapos makatagas sa mga ulap ng ating bida ay nabigla ito dahil naabot nito ang 10,000 kilometro na pagtonto din ito na ang kanyang kinakatayuan ay ang kanyang sword intent kaya ito ay simula ng pag-aralan ang sword intent na pangiti din ito dahil sa swerte daw talaga siya sa mga ganitong pagkakataon ng ating bida ay nagpatuloy sa pagkonekte sa makapal. Nitong sword intent makalipas pa ang ilang mga sandali ay napagtagumpayan nga ito ng ating bida sa mga kaganapang iyon ay tuluyan na nga na natapos ang proseso. At nagkaroon din ito ng marka sa kanyang no kaya naman ang system ay muli nang nag-anunsyo at sinabi nito na matagumpay nang napag-aralan ng ating bida ang kanyang sword intent na may attribute ng hangin dahil daw perpektong angkop ito sa kanyang pakikipaglaban ay natuwa ang ating bida kaya ito ay mabilis na bumalik. Sa original nitong katawan na sabi din nito na mas papalikasan pa nito ang kanyang sword intent upang sa paparating nitong laban ay tiyak na ang kanyang pagkapanalo. Sa kabilang banda ang babaeng ito ay si Tai Suzy bahagya na lamang itong nabibigla dahil daw sa may isang cultivator ang nakakuha ng sword intent mula sa hindi kalayuan. Ay pinagmamasdam niya lamang ito hindi rin ito makapaniwala dahil sa may cultivator pa daw ang kayang abutin ang 10,000 kilometro at sa pagkakaalam daw nito ay mahigit 30 years na mula nung may nakagawa ng bagay na ito at dahil sa kanyang nasaksihan ay nasabi nito na may lalabas na naman na isang halimaw na cultivator na mula sa banal. Nalungsod ng Sanctuary Peak makalipas ang 3 araw ay nalipat ang kaganapan sa isang Divine Wrath Arena na kung saan ang maraming bilang ng mga cultivators ay nagtipon-tipon upang masaksihan ng isa na namang nakakapanabik na laban ng ating bida at ang lalaking kasama naman ni Zhang Meng ay si Jian Lingyun isang direct disciple ng Heavenly Sword Peak. Nagsaad naman ang hangal na si Zhang Meng na nabalitaan daw nito na umangat na si Jian Lingyun sa Divine Link Realm kaya ito ay kanyang binati ngunit ito naman ay hindi naging masaya dahil sa Divine Link Realm pa lang ang nararating nito ngunit habang ito ay nakikipag-usap sa hangal ay bigla itong napalinggan sa isang maladyosa ang ganda ang babaeng. Ito ay si Shu Tianzhen isang direct disciple din ng Heavenly Sword Peak. Sinabi ni Shu Tianzhen sa kanyang senior brother na dahil sa kanya ay nag-umpisa ang alitan ng mga ito matagal na din daw nitong kilala si Chu Shu kaya ayaw niya daw itong mamatay sa laban. Si Lingyun ay nagtataka kung ano nga ba ang meron sa talunan nating bida dahil nagagawa daw nitong kumampi sa kanya ni Tianzhen. Bigla namang sumabat si Zhang Meng at sinabi nito na wala na raw magagawa si Tianzhen kung gusto na raw mamatay ng ating bida. Ang isang cultivator naman ay sinabing hindi raw ito mananalo sa kanyang senior brother Zhang Meng dahil sa sobrang hina daw nito at ang ibang cultivator naman ay nagtataka dahil hindi daw nila alam kung ano ang nakain ni Chimengde dahil hinayaan lang daw nito ang kanyang disciple na lumaban kahit wala naman daw itong talento. Ang isang babae naman na si Tao Yao ay pinuna ang mga sinasabi ng mga cultivators dahil mahilig daw ang mga ito na manlait ng tao. Tinanong din ito kung yan daw ba ang tinuro sa kanila ng kanilang mga master. Ang ibang cultivator naman ay namamangha dahil sa ang babaeng dumating pala ay ang kanilang senior sister Toyao at sobrang namamangha din ang mga ito dahil sa kagandahan ng dalaga. Ang ibang cultivator naman ay sinabi na paparating na ang ating bida na si Chu Shu. Si Tao Yao naman ay agad pinutahan ang ating bida dahil sa senior brother niya pala. Ito si Chu Shu naman ay hindi daw makapaniwala dahil sa pumunta pa daw dito ang kanyang junior sister upang manood ng kanyang laban. Si Tao Yao naman ay sinabing hindi raw
Nito hahayaang masaktan ulit ang ating bida kaya siya naparito ngunit ang ating bida naman ay kalmado lang at sinabing wala daw dapat itong ipag-alala dahil kontrolado. Daw nito ang buong sitwasyon na sabi din nito na ang kanyang junior sister ang dahilan kaya siya na injury kaya wag na daw itong mag-alala sa kanya pagtapos itong sabihin ng ating bida. Ay nabaling ang atensyon nito sa isang babae na si Tianjin iniisip din nito na ang babaeng ito ay may gusto kay Chushu kaya hindi na daw masama kung ito ay maging isa sa kanyang mga babae. Sa hinaharap ngunit ang antas daw ng pagkukultivate nito ay hindi masyadong mataas pagtapos magkatitigan ng mga ito napansin ni Tianjin na parang ibang tao na daw ang ating bida. Nagsaad naman ang hangal na si Zhang Meng at sinabi nito dahil andito daw si Tao Yao ay papatayin daw nito si Chushu. Agad naman na sumagot si Ling Yun at nasabi nito. Napatayin na lamang ito ni Zhang Meng dahil nasa life and death battle naman daw sila. Agad naman dito sumang-ayon ang hangal. Agad naman na nagsalita si Zhang Meng at mayabang. Panitong sinabi na simulan na daw nila ang walang kwenta nilang laban dahil sa magkukultivate pa daw ito pagkatapos ang ating bida naman ay hindi pumayag sa tinura ng hangal dahil sa may kunting gagawin pa daw ito makalipas ang ilang minuto ay makikita ang ating bida na sinusubukang makipagpostahan sa ibang cultivator at nilabas nito ang kanyang nakuha na 7th grade pills na nakuha nito sa kanyang master kaya naman ang system ay namangha sa tigas ng mukha ng ating bida kaya ito ay nagbigay na naman ng reward na 300 growth point at dahil sa nangyaring iyon ay napangisi na lamang ang manyakol nating bida. Ang mga cultivator naman ay namangha din sa inilabas na item ng ating bida dahil sa ito raw ay isang level 7th grade pills at may kakayahan daw itong mapabilis ang kanilang pagkukultivate kapag ginamit ito. Si Ling Yun naman ay tinanong sa ating bida kung paano daw masisimulan ang kanilang postahan. Iniisip din nito na kailangan nitong makuha ang 7th grade pills. Hindi rin daw nito inaasahan na may ganitong item pala ang ating bida. Habang nag-aalala si Tao Yao ang ating bida naman ay sinabi na hindi daw alam ng karamihan ang halaga ng item na hawak nito kaya tinanong nito si Ling Yun kung gaano kaganda ang may-ari nitong item. Ang matanda naman na dumalo ay nagulat sa item ng ating bida. Sinabi rin nito na ang item raw na hawak ng ating bida ay hindi makikita sa kahit anumang market. Sa kanilang lungsod kumpiyansa din nitong sinabi na ang item na ito ay makikita lamang sa isang auction at nagkakahalaga daw ito ng 1,000,000 dahil sa 6 daw ang dala ng ating bida ay nagkakahalaga na ito ng 6,000,000 at habang nagugulat ang ibang cultivator si Ling Yun naman ay iniisip kung anong treasure nga ba ang ipang tatapat nito kay Chushu. Ang ating bida naman ay sinabi sa lahat ng cultivator na kung hindi ng mga ito kayang tapatan ang kanyang pinusta ay pwede naman daw ang mga ito na magtulong-tulong upang paghatian ang item na kanyang hawak. Ang mga cultivators naman ay nagkaisa at natuwa rin ang mga ito dahil sa suggestion ng ating bida. Ang lahat naman na dumb-along cultivator na kulang ang pangpusta ay nagmamadali na upang makapusta dahil sa alam na daw ng mga ito kung sino ang mananalo at nang makita na nga ng ating bida na ang lahat ng ito ay hindi pumusta sa kanya kaya naiisip nito na sobrang easy money nito para sa kanya. Muli na rin itong sinabi na simulan na daw nila ang laban. Ang matanda na rin daw ang magiging witness ng mga ito kung sakali man na siya ay matalo. Pagtapos itong sabihin ng ating bida ay dali-dali na itong tumungo sa hangal dahil kanina pa daw ito naghihintay sa kanya. Ang hangal naman na si Zhang Meng ay sinabihan ng ating bida na ang lakas daw ng loob nito na pumunta sa arena. Tinawag niya rin itong basura. Ang ating bida naman ay gigil ng golpihin ang hangal at sinabi nito na nasa life and death battle sila kaya wag daw itong magsisisi kung mati man daw niya ito. Ang matanda naman ay sinabi na simulan na ang laban. Nang makita naman ito ni Ling Yun ay napangisi na lamang ito dahil sa magsisimula na ang laban at ito rin daw ang magiging libingan ng ating bida. Ang hangal naman na si Zhang Meng ay naghahanda ng atake. Makikita rin sa buong katawan nito ang purple light nang na inilalabas nito. Mayabang din itong sinasabi na nasa pinakamataas na yugto na daw ito ng Vortex Realm at habang ang ating bida naman ay nasa ika-4 na antas lamang kaya dudurugin niya lang ito na parang langgam ang hangal.
ay mabilis na sumugod sa ating bida at nagpakawala ito ng isa pang mabilis na sipa patungo sa mukha ng ating bida ngunit labis itong nagulat ng bahagya lamang. Itong iniwasan ni Chu Shu agad na din itong gumawa ng distansya sa hangal si Zhang Meng naman ay sinabi na hindi na daw masama ang ipinapakita ng ating bida sa kanya. Pagkatapos itong sabihin ng hangal ay agad na din itong naghanda ng atake ay muli rin itong sinabi na subukan daw itong pigilan ni Chu Shu ang ating bida ay malapit ng matamaan. Nang atake ng hangal ngunit mabilis lamang itong naiwasan ng ating bida sa kabilang banda naman ay habang nag-aalala si Tao Yao sa kanyang senior brother ang ibang cultivator naman ay sinasabi na seneswerte pa daw ang ating bida sa pagkakataong ito dahil kung matatamaan daw ito ng mga pinapakawalang atake ni Zhang Meng, ay sigurado na daw ang kamatayan nito. Ang hangal ay patuloy pa din na umaatake ngunit patuloy din itong hindi tumatama kaya dahil sa mga sablay nitong atake ay inaasar pa ito ng ating bida. Na parang hindi nito sineseryoso ang hangal si Zhang Meng naman ay iniisip na sobrang liksi daw ngayon ni Chu Shu kaya kailangan na daw nitong gumawa ng paraan upang hindi na ito magpatuloy kaya naisipan nitong gamitin na ang kanyang espada at muli na naman itong sumugod sa ating bida ng napakabilis. Sinabayan rin niya ito ng madilim na aura ang atake nito kaya naman ang ating bida ay naisip na mukhang hinaharangan daw ng hangal ang pwede niyang takbuhan kaya naman ay inilabas na nito ang kanyang espada at ito daw ang perpektong pagkakataon upang sanayin ang kanyang sword skill. Agad na rin na atake ng ating bida ang aura na kanyang daraanan agad naman itong ikinagulat ni Zhang Meng dahil sa isang was-iwas lamang ng ating bida ay nahati ang kanyang aura ngunit napangisi na rin ito dahil sa napagkanto nito na pwede siyang umatake habang nakatalikod. Si Chu Shu mabilis rin itong sumulpot sa likuran ng ating bida at sinabing mamatay na daw ito habang naghahanda ito ng malakas na sipa ay muli rin itong sinabi na isa lamang raw itong basura ngunit matagumpay naman na nasangga ni Chu Shu ang sipa ng hangal. Napangiti rin ito dahil sa kumagat daw ito sa hinihanda nitong plano gamit ang primordial physique na sobrang epektibo sa close combat ay nagawa nitong mapinsala ang hangal at tuluyan nang matapos ang laban. Habang nagulat ang mga nakakapanood dahil sa ginawa ng ating bida si Ling Yun naman ay naiinis dahil daw sa natalo ang pambato nito sa isang iglap matapos ang laban ng dalawa. Ay hindi naman makapaniwala ang lahat ng cultivator na nakasaksi sa ipinakita ni Chu Shu. Nagtataka din ang mga ito dahil sa mas mababa daw ang cultivation ng ating bida kumpara kay Zhang Meng kaya impossibly daw itong matalo sa isang laban na sabi rin ng katabi nito na lumpo daw si Chu Shu ngunit 20 days lamang ay nagawa na nitong cultivate. Matapos ang mga iyon ay muli nang inanunsyo ng matandang elder na panalo ang ating bida kaya naman ang mga pumustang cultivator ay napaiyak na lamang. Dahil sa nawala sa kanila ang mga inipon ng mga ito na origin stones at kagamitan ng ating bida naman ay biglang napasukan ng dugo matapos ang kanilang laban kaya naman biglang tumakbo si Tao Yao nang makita ang nangyari sa kanyang senior brother. Agad din itong tinanong ang nanghihina nating bida kung ayos lang ba ang pakiramdam nito ngunit si Chu Shu naman ay agad na sinabihan si Tao Yao na dalhin siya agad nito sa pagamutan upang siya ay gumaling agad ngunit ang hindi alam ng mga ito ay isa lang pala ito sa maliit na plano ng ating bida. Napangiti rin ito dahil matagumpay na naman itong napaniwala ang karamihan na nahirapan ito sa laban. Si Ling Yun naman ay napansin na nanghihina ang ating bida kaya naisip nito na bawiin ang talo nito ngayong araw. Napangiti rin ito dahil nagkaroon na naman daw ng panibagong injury ang ating bida kaya agad na nitong tinawag ang kanyang tauhan na si Chen Linfei upang sunod na lumaban. Agad naman itong sinunod ng hangal. Si Linfei ay agad na tinawag ang papaalis nating bida. Sinabihan niya rin ito na wag na munang umalis dahil sila ay magkakaroon muna ng kaunting kasiyahan at sa kanyang sinabi ay hindi naman dito tumugon ang ating bida kaya naman ay agad na itong hinamon ni Linfei. At sinabi na labanan daw siya nito ngunit bigla namang sumagot si Tao Yao at sinabi nito na sobrang malala na daw ang pinsala ng kanyang senior brother. Ang hangal naman na si Ling Yun
ay tinawag ang atensyon ni Tao Yao at sinabi nito na normal lang naman daw ang paghamon ni Lin Fei sa ating bida dahil sila daw ay nasa arena pa. Muli rin itong sinabi na baka raw ay gumamit ng pandaraya ang ating bida kaya daw ito nanalo sa laban na didesmaya din daw ang mga ito dahil sa natalo ang mga tinayan nito kay Zhang Meng. Dagdag pa nitong sinabi na muli raw pupusta ang lahat ng cultivator na nandirito kung sisang-ayon daw ito sa kanila. Bukod pa daw dito ay kung mananalo peren daw ang ating bida sa pangalawang pagkakataon ay hahayaan na daw nila itong umalis ng payapa. Nagpatuloy pa ito at nagsabi ng kung ano-ano upang pag hindi raw lumaban ang ating bida ay mapapahiya daw ito, ngunit ang hindi nito alam ay nasa isip na ni Chushu ang mga plano nito sa kanya. Kaya naman ang ating bida ay muling nagpanggap at sinabi nito na malala na daw ang pinsala nito. Bukod pa daw dito ay sobrang baba ng kanyang cultivation upang labanan ang isang Divine Bridge Realm na nasa unang antas, kaya naman daw ay dagdagan na lamang ng mga ito ng 30% kumpara sa mga nauna nitong postahan. Ang system naman ay sinabi na sobrang makapal ang mukha ng ating bida dahil sa paggawa daw nito ng oportunidad upang kumita ng mas marami pang pera, kaya naman ang ating bida ay napangisi na lamang dahil sa nakatanggap na naman ito ng reward na 200 growth points. Si Ling Yun naman ay naging masaya dahil sa sagot ng ating bida na sabi rin nito na hindi na daw nito kasalanan kung matutuluyan nang mamatay ang ating bida. Si Tianjin naman ay nanakit na lamang ang ulo dahil sa hindi raw talaga marunong kung kailan susuko. Si Chushu sa kabilang banda ay kinukumbinsi na naman ng kupal nating bida ang mga cultivator na muling pumusta dahil daw sa pagkakataon na ito ay baka manalo na daw ang mga ito at yumaman pag siya ay natalo. Ang mga cultivator naman na dumalo ay dali-dali ng mga tumakbo upang muling pumusta sa mga hangal. Ang ating bida naman ay masayang pinagmamasdan ang mga pumupustang cultivator dahil sa mga ito daw manggagaling ang una nitong pagyaman. Ang matandang elder naman ay sinabi na magsimula na daw ang kanilang laban. Si Tao Yao naman ay nag-aalala na sa kalagayan ng kanyang senior brother dahil sa mukhang may kumpiyansa naman daw itong manalo sa laban. Ang ating bida naman ay bahagya lamang na tiningnan ang nag-aalala nitong junior sister at sinabi nito na wag daw itong mag-alala dahil ayos lang daw siya. Si Lin Fei naman ay sinabi kay Chushu na wala naman daw sana itong balak labanan, ngunit ito raw ay may mabigat na dahilan kaya niya ginawa ito. Kaya naman ang ating bida ay tinanong si Lin Fei kung anong klaseng dahilan ang tinutukoy nito. Agad naman itong sinagot ni Lin Fei at sinabi nito na malala daw ang pinsala sa katawan ng kanyang junior sister dahil sa nakalipas na mission nito at kailangan daw nito ng mabisang pills. Sa kasalukuyan at sa hindi raw inaasahan ay mayroon daw ganoong pills ang ating bida na kailangan ng kanyang junior sister dahil daw sa nakikipaglaban ito para sa pills na pagmamay-ari ng ating bida ay humingi ito ng tawad dahil sa kung sakali man daw na mapatay niya ito sa kanilang magiging laban. Ang ating bida naman ay bahagyang naawa sa sitwasyon ni Lin Fei, ngunit dahil nasa loob daw ito ng life and death battle arena ay wala na rin daw kwenta ang buhay nito na pangiti rin ito dahil sa madali lamang nitong tatapusan ang laban. Pagkatapos itong sabihin ni Chushu ay mabilis na itong sumulpot sa likod ni Lin Fei. Bigla namang nagulat ang hangal at pinagpapawisan din nitong sinabi na isang surprise attack ang ginawa ng ating bida at habang naghahanda ito ng atake ay sinabi ng ating bida na siya daw ang baalang mag-alaga sa may iwan nitong junior sister. Kaya naman si Lin Fei ay muli na namang nagulat dahil sa sobrang bilis raw ng galaw ni Chushu. Agad na din itong sinaksak ng ating bida sa kanyang likuran at nasabi na lamang nito na sobrang hina daw ng kanyang kalaban. Pagkatapos niya itong sabihin ay muli na naman itong naghanda ng atake sa kanyang kamay at nang kanya na nga itong bitawan ay isang nakakatakot na aura ang lumabas dito at agad na din na tumalsik ang hangal sa dulo ng arena. Dahil sa atake ng ating bida hindi na rin makilala ang mukha ni Lin Fei dahil sa bumangga pa ito sa barrier na ginawa ng matandang elder at nang makita ito ng mga cultivators ay hindi na naman ang mga ito na makapaniwala dahil sa ganun lang kabilis na tinapos ng ating bida ang laban. Nasabi rin ng mga ito na mas mataas pa ang antas
nito kay Zhang Ming ngunit parang hindi man lang daw ito nahirapan sa laban. Ang ating bida naman ay pinagsabihan ang hangal na si Lin Fei at sinabi nito na wag daw itong mayabang. At maingay dahil ayaw daw nito sa mga taong puro lang yabang. Ang mga cultivators naman nasa paligid ay hindi na naman makapaniwala dahil sa nanalo na naman daw ang ating bida. Kaya naman ang mga ito ay nagsisi sa huli dahil ang buong akala daw ng mga ito ay wala ng lakas ang ating bida na lumaban sa pangalawang pagkakataon.